Palasyo desperado na para pabagsakin ng mga Duterte. Oo, may panibagong naiisip na naman na kabalbala ng administrasyong Marcos. Ito, alam ko pati kayo magagalit kayo. At ang pinakamalupit dito, delikado ang bansang Pilipinas sa gagawin ng administrasyong Marcos. Ipapakita ko sa inyo yun mamaya kung ano yan. At ito nga Vice President Sara Duterte, so kahit sobrang panggigipit na ginagawa sa kanya ay mas nakakatulong ang Office of the Vice President kesa sa Office of the President. Nauutal-utal ako. Parang kailangan ko ata ng burger. Parang nagugutom ako Gutom nga na naman, Jing. So ito nga mga banateros, pasensya na kayo, marami tayong hindi na ibalita sa inyo at marami akong hindi ako nakapag-vlog kasi nga medyo busy tayo sa mga nakaraang araw. Nagano lang ako, naghanap ng ka-date. Dahil gawa ng tayo ay matagal-tagal na rin na tangle. Kaya naghanap tayo ng ka-date at ayun, wala man tayong nahanap. Naghanap ng ka-date pero walang nahanap. So ito na nga may bago po ang lahat, talagang grabe po yung mga nangyayari ngayon sa mundo ng politics dito sa Pilipinas, patindi ng patindi. At parami ng parami ang kasinungalingan na ginagawa ng Administrasyong Marcos. Katulad na lamang niya nung may isa ako, hindi ko na ipapanood sa inyo yung video pero kukwento ko na lang. May napanood akong isang video ni Marcos Jr. kung saan inuuto niya na naman po yung mga ating mga magsasaka. Oo, kung ano na naman na mga pinagsasabi niya mapatungkol sa ating mga magsasaka at napakalayo yung kanyang sagot. So doon nga may etong isang magsasaka, sinupalpal si Marcos Jr. Talagang nagtanong kung paano nga ba ma-maintain ng Administrasyong Marcos yung yung kanilang paandar na 20 kilos per kilo na 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, sa mga nakapanood dyan, doon may kita nyo po kung gaano po manipulahin at utu-utuin ng Administrasyong Marcos yung mga kababayan nating mga magsasaka. Ang lakas ng panguuto na ginagawa niya doon. At ako'y tawa ng tawa dahil napakalayo ng kanyang mga kasagutan doon sa katanungan ng mga magsasaka. Ewan ko na lang ba talaga. Alam nyo, itong si Marcos Jr. ang lakas mang ang lakas mang uto. Oo, talagang kung si Pinocchio ang hari ng kasinungalingan, si Marcos Jr. naman ang tinatawag na Diyos ng kasinungalingan. Diyos ng kasinungalingan. O hindi kasi doon, tawang-tawa talaga ako. Sabi ko, grabe itong tao na to. Oo, yung mga magsasaka napapaisip na lang, paano mo magagawa yun? Mami-maintain daw ng Administrasyong Marcos yung pagbili ng palay sa mga magsasaka tapos ibibenta ng mura. Ang sabi ko naman, paano mo mami-maintain? Sige, sabihin na natin, sige, kaya mong i-maintain. Kaya pala taas ng taas yung utang ng Pilipinas. Kasi unang-una bibili ka ng mahal na palay tapos magbebenta ka ng murang bigas. Parang isang malaking kalokohan, di ba? Ang kasi pa dito, ang pinaka iniisip po natin dito saan kinukuha yung budget na yun? Kaya baka kaya lumalaki ang utang ng Pilipinas kasi nga bibili ka ng mahal na palay tapos ibibenta mo ng murang bigas. Wala naman sanang masama doon na makakatulong yun sa mga kababayan natin. Ang masama kasi doon tayo din ang maaapektuhan dito sa bansa natin. Anak ng teting to si Marcos. Samantalang, ipaalala lang natin to kay Marcos, Marcos, baka pwede mong at kay Auntie Claire na baka pwede mo namang baka pwedeng masagot naman to ni Auntie Claire.
Kasi yung mga nakaraang araw, puro kuda. Etong si Manang Claire, tas puro na naman Duterte ang lumalabas sa kanyang bunganga. Pero etong mga katanungan ng mga netizen, etong 41 billion, GAA, no? National budget ay hindi pa rin lulutas kung saan napunta yung budget na yan. Yung 500 billion na budget sa flood control, wala na rin. Yung Maharlika Fund na nagkakalaga ng 250 billion, wala na rin. At ito pa pinakamalala, no? Kung maganda ang takbo ng administrasyong Marcos, bakit kailangan niya magbenta ng gold? At yan ay merong 129 billion pesos. So asan na din yan? At marami pa dyan, meron pa dyan na PhilHealth, GSIS, SSS, Land Bank Office, Land Bank of Philippines Fund at ano pa to? DBP. At etong small town lottery, asan na yung mga budget na yan? Kasi nabubuisit na ako kada tatanungin si Auntie Claire, anak ng teteng puro Duterte ang lumalabas sa bunganga niya. Wala nang iba kang marinig kundi puro Duterte na lang. Sabi ko, anak ng teteng to, pinaglihi ba to sa mga Duterte? May gusto ba to sa mga Duterte? Wala nang ginawa ko di Duterte. Kasi po nung unang administrasyon, kagaya lang po ng administrasyon ni Duterte na mas daw, may interview siya na mas mataas daw ang utang ni Pangulong Duterte nung siya ay nung administrasyong Duterte kaysa sa administrasyong Marcos. Ginagawa tayong tanga nitong hayop na to. Paano tataas una-una? Tumaas ng 4 point, kung hindi ako nagkakamali, 4 billion o 4 trillion ang utang ng government. Kung hindi ako nagkakamali nung panahon ni Pangulong Duterte sa loob po ng 6 years. No, sa loob ng 6 years. At nagkaroon po ng pandemya noon. Buong Pilipinas, hindi isang lugar lang. Samantalang, iniwanan po ni Pangulong Duterte ang utang ng Pilipinas na mayroong pong 11 trillion ang utang ng Pilipinas. At ayun na nga, pagpasok ng administrasyong Marcos at sa loob lamang ng 3 years, meron na po tayong 16 ongoing to 17 trillion na utang ng Pilipinas. So magkano lamang? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So 16, 6 itatapat mo sa 4 o sino mas mataas? Tanga ka ba? Hindi mas mataas. Partida 3 years pa lang yan. Yung 4 trillion na naging utang ni Pangulong Duterte, nag-ano po yun? Sa loob po ng 3 years lang yun. Eto, sa loob po yun ng 6 years. Partida nagka-pandemya pa. Paano naman to? Paano naman administrasyon ni Marcos? 3 years pa lang. Bakit dumagdag po ng 6 trillion ng utang ng Pilipinas? Yan po yung pinaka malaking katanungan ng mga Pilipino na bakit ganon. Tapos ngayon, ang masaklap dito, yung garapatan nito na attorney na piling matalino, na piling first lady. Alam mo, palitan mo na lang kaya si Lisa Araneta Marcos. Kung na lang kaya maging first lady ni Marcos Jr. Parang mas bagay kayo. Pares kayong Tolongges. Diba? Oo. So, kasi yung bukang bibig niya na mas mataas daw yung utang ng Pilipinas kaysa daw ngayon. Sabi ko, tanga ang puto. Turingan attorney ka, wala kang alam sa mga pinagsasabi mo. Hindi alam naman natin na itong si Auntie Claire talagang tawag dito, talagang iyan ang role niya, iyan ang trabaho niya talaga. Kaya kahit papano, kahit nasa katinuan naman yan, hindi pa rin natin hindi natin mano. So eto na nga yung sinasabi ko na delikado na gagawin ng administrasyong Marcos na naman. No, ito po, delikado po ito dahil alam nyo, tinanggal na ho ito sa hindi na po nating kadikit yan. Pero ngayon, eto nga, no, basahin natin. Ayan, baba natin. Mas maraming Pilipino ang nagsasabing pabor sila sa muling sumali ang Pilipinas sa
Ano to? Ano yung nakalagay? Wait lang hindi ko nababasa eh. Sa International Criminal Court or ICC. Batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Grabe no ha? Tawag dito, di hamak daw na marami daw nagsasabi na mga Pilipino, ewan ko kung saan nila ginamit kung saan nila isinagawa tong survey na to. Marami daw mga Pilipino na pabor daw na bumalik tayo or makipag-connecta ulit tayo sa ICC. Kita mo, unti-unti nang lumalabas yung baho nyo. Dati, sabi ni Marcos, di niya papasukin ng ICC. Dati, pinapamukha ni Marcos na hate niya ang ICC. Tapos ngayon, may mga pasurvey na kayo na maraming Pilipino ang pabor. Anak ng teteng, saan nyo nahanap yan? Sinong mga Pilipino yan? Panoorin natin. Mas maraming Pilipino ang nagsabing pabor sila na muling sumali ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC matapos itong pumalas noong 2019 batay sa resulta ng survey ng Okta Research. Sa kanilang tugon ng masa survey, 57% ang nagsabing pabor silang bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC, 37% tutol at 6% ang undecided. Ang tanong dito kasi, unang-una, ano bang mapapala ng Pilipinas sa ICC? So may kasagutan diyan sa side ng Administrasyong Marcos. Meron silang mapapala. Alam niyo kung ano yung mapapala doon? Yan, katulad niyan ng lahat ng mga kagalit nila at involved sa tinatawag na war on drug ni Pangulong Duterte, ipapadala nila sa ICC. Na samantalang gumagana naman yung justice system natin dito sa Pilipinas. Tsaka, bakit sa Okta Research lamang lumalabas itong ganitong survey? Bakit wala doon sa ibang mga site na nagsusurvey? At sino ba namang tanga ng mga Pilipino na bakit tayo babalik sa ICC? Unang-una, pulubi din yan. Pangalawa, magdudulot lang ng kaguluhan dito yan sa bansa natin. Pangatlo, bakit kakailanganin natin ng ICC? Gumagana naman ang justice system sa Pilipinas, yun nga lang binabastos ng administrasyon. Hindi totoo yan. Diba? Binabastos lang ng administrasyon yung natin dito, yung justice system. Kaya ngayon, si Pangulong Duterte nandoon yan sa The Hague. Diba? Doon nila ipinadala kasi nga kakampi nila yan. So eto, napakaliwanag po na talagang kontrolado na ho tayo talaga. Kung sakaling magkataon to na pinayagan nga ng administrasyon na bumalik tayo na makipag-ugnayan ulit sa ICC, lumalabas lamang po na ang Administrasyong Marcos at ang buong Pilipinas ay hawak na ho ng makakaliwa. Alalahanin niyo po kaya nandoon si Pangulong Duterte sa ICC dahil yun po ang pinakamalaking kuta ng mga makakaliwa na ngayon ay dumadami at parami na naman sa buong Pilipinas dahil, kanino? Dahil kay Marcos Jr. Okta survey, tapos sa ibang mga survey wala naman. Tapos ang malupit pa dito, nung ipinalabas ang survey sa pagbagsak ng tiwala ng taong bayan kay Marcos Jr. na umabot na nga ho ng 17% na mga Pilipino na yun na lang yung natitirang nagtitiwala kay Marcos Jr., hindi ibinalita yun ng mainstream media. Hindi ibinalita yun ng mainstream media kung matatandaan nyo. Pero pagdating dito, ibinalita agad. Sa totoo nga lang, naglabas pa na nga ng sarili nilang survey yung administrasyon. Yung Malacanang mapatungkol sa survey sa trusted kay Pangulong Marcos, di ba? Pero hindi binalita yun. Hindi ibinalita yung totoo na survey na 17% na lamang ang nagtitiwala kay Marcos Jr. Siguro yung 17% na yun, ayun yung mga nandyan sa Malacanang ngayon.
Alam nyo ito, napakadelikado nito. Sa oras na bumalik tayo sa ICC na makipag-ugnayan tayo, asahan nyo na sobrang gulo ng Pilipinas. Asahan nyo na makakapasok na naman ulit sila. Sa tutusin, nakapasok na nga talaga eh. Inuunti-unti na nga tayo dito. Sinimulan na nga kay kay Pangulong Duterte. Dapat nga gagawin pa yan kay Pastor. Pero hindi nila nagawa. Kasi nga may mga mali silang nagawa doon kaya hindi nila naipadala si Pastor sa hindi nila sa ICC. Kahit naman sino tanungin mo, katulad na lang ho niyan sa mga bata diyan, sa mga millennials na hindi nakaabot. Kahit ako hindi ko naabutan yun. Sadyang nakinig at nagbasa lang ako, no. Nag-aral lang ako. Biruin nyo, isipin nyo maigi. Si Joma Sison, ang daming pinatay na sundalo at kapulisan dito sa Pilipinas. Na kinukuha natin yan noon. Si Joma Sison, sa mga hindi nakakilala kay Joma Sison, si Joma Sison po ang pinaka-leader at pinakatanyag na NPA dito sa, hindi pala tanyag, pinakakilala. Tama ba? Tanyag, isa lang ba yun? Hindi ko alam eh. Pinakakilalang NPA dito sa larangan sa larangan ng NPA dito sa Pilipinas. Ngayon, doon siya inimbestigahan sa ICC. Totoo nandito na nakakulong kaso pinakawalan ni Cory Aquino. Doon siya nilitis. Ngayon, kinukuha yan, pilit na ipinapabalik ng Pilipinas na dito litisin si Joma Sison dahil dito naman siya nakagawa ng krimen sa bansa natin. Pero hindi ibinibigay ng ICC. Bakit? Bakit hindi ibinibigay? Dahil yung ICC na yan ay yan ng pinakamalaking koneksyon ng mga NPA sa ibang bansa. Kaya nga diyan ipinadala ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte dahil alam ni Marcos Jr. na yung ICC na yan ay lintik ang galit kay Pangulong Duterte. So bakit nga ba nagagalit ang ICC? Bakit napakalaki ng galit ng ICC kay Pangulong Duterte? Kasi nga si Pangulong Duterte, si Pastor Apollo Sikibuloy, yung dalawang tao na yan, sila ang mga pumuksa sa mga makakaliwa dito sa Pilipinas. Sila yung umubos, sila yung kinatakutan ng mga makakaliwa. At hanggang sa nawala na nga yan. Kaso, biglang may dumating na demonyo. Demonyo no. Kaso, biglang may dumating na demonyo at naging presidente pa ng Pilipinas. At ginawa niya pang nilagyan niya pa ng posisyon ng mga makakaliwa sa ating gobyerno na walang iba kundi ang tatlong idiota. Idiota. Walang iba kundi si Franz Castro, Raul Manuel at Brosas na unang-una si Franz Castro ay isang convicted child abuser. Pero malaya dahil bata siya ni Marcos. Diba? So, dumadami ang mga makakaliwa diyan sa gobyerno. Diyan sa ating gobyerno, 'di ba? So bakit? Kasi nga dahil yan kay Marcos Jr. At ito na naman, may panibago silang hakbang para lubos talaga tayong masakop na ng mga makakaliwa. Ito nga yung muling pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Ito nakakatakot talaga to mga Tapos ito, hindi ako naniniwala kitang-kita naman ho natin na marami hong mga Pilipino na tumutol at nagalit sa ginawa ni Marcos Jr. kay Pangulong Duterte na pagkidnap at pagdala doon sa dahig. 'Di ba? So, tapos ngayon magkakaroon ng 57% ng mga Pilipino na pabor tayong bumalik sa ICC. Isang malaking katarantaduhan yun. Isang malaking katarantaduhan po ito mga kababayan. Etong mangyayari na to. Kaya tayo dapat mag-ingat na tayo. So tuloy natin.
Ayon sa Octa Research, non-commissioned ang survey na ginawa mula April 20 hanggang 24 at may 1,200 na Pilipinong edad 18 pataas na respondents. Meron niyang plus-minus 3% na error margin at 95% na confidence level. Wala pang komento kaugnay dyan ng Malacanang. Wala, tapos na pala. Oy, tapos na pala, no? Wala na daw pala komento ng Malacanang. Ano daw? Wala na daw, ulit? Margin at 95% na confidence level. Wala Okay. pang komento kaugnay dyan ng Malacanang. Aba, wala pa daw komento kaugnay dyan ng Malacanang. Ang galing. Palakpakan natin ng ang galing nila mambudol. Oo, ang galing, sobra. Ang galing nyo. Kung nga rin, wala pang alam, no? Oo, pero alam naman na natin kung sino may pakana nito. Tangina. Ang lupit nyo talaga, oo. Kakaiba. Oo, iba din talaga. Oo, samantalang ito, panoorin din natin to. Ito, isa rin malupit, no? Remulla. Ito, Remulla. Lakayan natin. Yan. Remulla. Justice Secretary Jesus. Puta na, may Jesus pa pala sa pangalan to. May Jesus pa pala sa pangalan to, in fairness, Secretary Justice Jesus Crispin Remulla hindi na magiging problema ang kanyang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Yun, lupit naman yan, sana all. Pasana all ka na lang. Hindi kasi alam nyo, talagang totoo naman yung sinasabi ni Remulla. Hindi nga daw siya, parang hindi siya kinakabahan. No, hindi siya kinakabahan sa isyung to dahil nga unang-una, backer ko, bakit ako matatakot? Backer ko si Presidente. Trupa kami. Oo, sanggan dikit kaming dalawa. So bakit ako matatakot? Ang lakas-lakas ng backer ko. Andiyan pa si Tambalus-lus. Oh, 'di ba? Lakas-lakas ng backer ko, pero anak ng teteng, kung ito ang susunod na ombudsman, nako po. So alam na natin, tukoy na natin kung bakit. Kung si Torre ipinromote bilang PNP chief dahil nagustuhan ni Marcos Jr. yung ginawa niya sa KOJC, yung ginawa niya kay Pangulong Duterte, ngayon may isa pa. Natuwa si Marcos Jr. sa ginawa ni Jesus. Ba't ba yun yung pangalan mo? Ni Boying Remulla, kaya gusto siya. Or parang gusto niyang iluklok etong si Remulla bilang ombudsman. Yup, tanga na, Justice Secretary ka na nga lang, hindi mo pa magawa yung trabaho mo. Tapos ngayon mag-ombudsman ka. Ang lupit, no? Basta kapag kapag ikaw ay sadyang tawag dito, pag ikaw ay kumapit lamang kay Marcos Jr., makukuha mo ang iyong mga pangarap. Makukuha mo ang iyong pangarap, kumapit tuko ka lang kay Marcos Jr. Tingnan mo si Torre, di ba? Naging poste. Kumapit tuko at sumunod lang kay Pangulong Marcos Jr. Ano nangyari? PNP chief na. Ang dami niyang nilaktawan na mas deserve na maging PNP chief, pero dahil nga malakas ang kapit ni Torre, kaya naging PNP chief siya. Ganon kalupit. Kaya ito, panoorin natin. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakarap ng reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday.
Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na. I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. Oh, wow! Galing-galing! Ang pil na pil no? Tumataba na ulit si Remulla. Puta na, dami na naman didemonyohin nito. No? Grabe. Talagang yung fairness din kay kay Marcos Jr. Pinapahalagahan niya yung mga garapata niya. Yung kanyang mga pulgas. Yung kanyang mga kuto, no? Talagang pinapahalagahan niya dahil dahil ay tapat sa kanya itong mga ito. May dugo pa kaya si Marcos? Ang dami ng sumisip-sip kay Marcos ngayon eh. May dugo pa ba yun? Grabe, no? Sumiti. Ang application bilang ombudsman, paktay tayo dito. No. Hindi kasi ganito yan eh. Ganito kasi yan eh. Kwento ko lang, ito, baka ganito yung nangyari. Baka humirit si Remulla na, si Tory, bago-bago lang. Remote mo na agad bilang PNP chief. Ako, DOJ pa rin. DOJ ba? DLG? DOJ pala, DOJ secretary pa rin. Alam mo, President, kung gagawin mo kong ombudsman, ako. Mas madami tayong mas malakas ang ating puwersa pag ako naging ombudsman, pres. Kaya dapat ilagay mo na ako dyan. Kasi ito ang pagiging ombudsman po ay presidente po ang pagkakaalam ko presidente po ang nagluluklok diyan. Ito, ulitin natin. Presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura, hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya? Ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Diba? So grabe, no? Talagang pag dumikit ka lang, dikit ka lang. Oo, sundin mo lang lahat ang utos ko. Pangarap mo maging si Superman, ako bahala sa iyo. Ganon ang kapangyarihan ng isang Marcos Jr. Pero walang kapangyarihan na kumuha ng eroplano para sunduin at iuwi ng Pilipinas yung mga kababayan nating OFW na naiipit sa gera ngayon. At wala siyang kakayanan na pigilan na guluhin ng mga pulis yung nananahimik na relihiyon. Wala siyang kapangyarihan doon. Wala din siyang kapangyarihan na iatras or pigilan ang pagdakip kay Pangulong Duterte para dalhin sa Netherlands. Wala rin siyang kapangyarihan. Pero ang kapangyarihan niya ay iluklok sa mga matataas na pwesto etong kanyang mga garapata at para tuloy-tuloy ang kanilang pagiging hari-harian sa buong Pilipinas. Tanga na, lalong magyayabang nito si Remulla.
lalong tataas ang tingin nito sa sarili niya kasi bro mo, buta na ombudsman ka. Taka na ombudsman na ako, hindi na ako DOJ. Taka na galangin niyo ako, ha? Oo, mas malakas kami ngayon. Dahil yung isang garapata na kulay putik, PNP chief na. Ako naman na medyo kulay putik din ay mag-ombudsman na. Ganon kalupit, no? Tanga, lupit mo. Ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman. I have my work cut out for me. I have to Wow. talk to the JBC about it first. Wow, I think the galing. JBC is in the best position Pil. to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Ay, Tiwala galing, raw si galing. Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, Wow. sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Oh, yan, syempre, oo. So, sino ba yung mga pwede? Pwedeng si, ang pagiging DOJ, ibalik si Abalos. Diba? Pwedeng si Larry Gadon. Bobo yun eh. Tanga yung hayop na yun eh. Hindi na pwede sa DOJ. Bagay, kahit ikaw kasi, sa panahon kasi ngayon, hindi na usapan yung matalino ka ba, bobo ka ba, hindi na usapan po yun mga kaibigan. Ang importante ho ngayon ay sumunod ka lang ng sumunod sa mga ipinag-uutos ng Pangulo. Talagang mapupuntahan mo ang iyong minimithi. Eh eto, matagal ng katunan, si Torre. Pangarap ni Torre na maging PNP chief. So natupad na. Dahil lang sa pagsunod niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ay ngayon, si Remulla. Diba? Si Remulla po ay sumunod ng sumunod kay Marcos Jr. Ongoing to ombudsman na. Eh malamang baka yung kapatid niya ilagay niya sa DOJ. Malamang ha, ilang kutob ko, tas ibabalik sa DILG si Abalos. No, kasi magaling umacting si Abalos eh. Amang ngiwi din ng pangay. So ganun mangyayari yan. Para sa GMA Integrated Oh, yan tanginan, lupit, no? Mapapasanahol ka na lang talaga sa tawag dito, mapapasanahol ka na lang talaga. Kasi alam naman natin na ang ombudsman ay parang hindi hawak, no? Hindi hawak ng ni Haring Buhaya. Hindi nila hawak ang ombudsman. So, syempre, kailangan maglagay sila doon sa ombudsman ng talagang partido nila para idiin si Vice President Sara Duterte katulad lang nito. Hindi raw maaaring ibasura ng impeachment court ang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng simple majority vote ng mga senator judge. Ayon po yan kay Senator-elect Panfilo Lacson. Pero maaari nga bang ibasura ang kaso kahit wala pang paglilitis? Nakatutok si Jonathan Andan. Katawa-tawa raw para kay incoming Senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Hindi lamang sa mali, kundi improper, inappropriate. At katawa-tawa. Sasabihin ng judge, I move to dismiss. Pagkatapos siya rin this case is dismissed. Hindi ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Chis Escudero na kung may senator judge na magmomosyon para i-dismiss ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment complaint kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-usap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakaroon kami ng diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Merong motion to dismiss. Ito ba yung action na natin even without conducting or starting a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon, no, so pagdating sa dismissal. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte na imbes na dinggin ang magkabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss? So it is possible, but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol.
Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment complaint ng walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. So yun lang pala yung pinakadahilan, baka posibleng mapahiya sila. Paano naman mapapahiya? Kasi unang-una, yung impeachment na nga yan, kailangan ibasura ng Senado kasi nga hindi naman dumaan yan sa tamang proseso. Doon pa lang, maling-mali na yung ginawa ng Congress. Diba? Labag na ho sa batas. Kasi batas nga, na kapag naglagay ka ng impeachment complaint, dapat mong itakbo agad yun. Hindi mo na kailangan Ang tanong, tatlong yung nilaktawan nila, doon sila kumuha sa pang-apat. At ayun yung ginamit nila para ma-impeach or para maisumite itong impeachment kay Vice President Sara Duterte. So hindi dapat ikahiya or wag dapat mangamba ang Senado na baka mapahiya sila pag walang trial. Sa tutusin nga lang sagabal lang sa inyo yan eh. Yung impeachment na yan ni Vice President Sara Duterte, hindi naman deserve ng isang Vice President Sara Duterte na ma-impeach dahil doon lang sa mga ibinibidang sa kanya. Lalo na sa confidential fund. Kung doon lang naman tayo talagang pupuntirya sa confidential fund, ang linaw-linaw nito, talagang ito talaga ka-impeach, tignan nyo yung numero na yan. Meron pa yan meron pang kung confidential fund lang ang usapan. Ito, laki-laki ng confidential fund na to 4.4. No? Kung hindi ako nagkakamali, billion ang confidential fund ng Office of the President. Tapos tignan niyo yung mga pera na yan, 241 billion, 500 billion, 250 billion, 129, 62, 14.370 billion. Asan na yan? Yan ang dapat nai-impeach, hindi si Sara Duterte. Yun dapat, doon dapat kayo tumutok. Liwanag niyo, Ay, naku talaga, mga saan yan? Mabalik tayo doon. Ano mong pangalan nun? Ayan, At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Kahapon, sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posible silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, ina-avoid yung mga political questions. Yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kumbaga, tapos na yung issue, saka lang sila magdedesisyon. Batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang Defense at Prosecution Team. Ang susunod na hakbang, ang pagharap mismo ng bises sa impeachment court. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Mga Yudi Punggol, kung usapang impeachment lang talaga, dito pa lang, panalong-panalo na si Marcos. Diyan pa lang talagang halatado na talagang deserve niyang ma-impeach. Yan Teneng bangag. Ay, sorry. Voltes 5 pala yun, hindi pala bangag ang lyrics na. Ngayon tatanungin natin sila. 125 million kung usapan 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte, kaya siya ini-impeach ngayon. Tapos si Marcos Jr. 4.5 or 4 billion confidential fund ang meron sa Office of the President. Di ba kulangot lang yung 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte? Ano pa tong mga to? Ito na lang, base tayo dito sa sa gold. 129. Asan ang 129 billion na pinagbentahan ng ginto? Ito yung na-overwhelm. 500 billion or 1.4 billion a day na nagagastos daw sa flood control, at ngayon talagang kita natin na walang flood control dahil panay ang baha dito sa Pilipinas. At ito ang pinakamalupit, asan na rin to?
yung 241, no, na merong blank item doon sa National Budget 2025. So kung usapang impeachment, ito deserve niya. Ito dapat ang nai-impeach, hindi si Vice President Sara Duterte. Deserve ni Marcos Jr. na ma-impeach dahil sobrang daming pwedeng talagang matatawag mong impeachable na pwedeng ibato kay Marcos Jr. Diba? Paulit-ulit lang tayo dun sa confidential tayo na confidential lang. Ang dami-dami, mas mataas pa nga yung magkapatid na Remulla eh. Yung DOJ tsaka DILG, magkano confidential fund doon? 500 million. Bakit sila? Hindi nyo sila sinisilip. Bakit hindi nyo man lang tinatanong kung saan ba ginagamit? Ang pinaka nakakatanga pa dyan, kaya nga confidential eh. Dahil dapat confidential, hindi mo dapat malaman yung tanga, diba? So yung mga Banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo sa mga napanood nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, mega love shoutout sa lahat po ng OFW Hero Abroad, saan man panig ng mundo, at sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers and SMNI. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.